Nagdadalawang-isip ka ba kung itutuloy mo pa ang business idea mo? Pwes, para sa'yo ang episode na ito. Ngayong linggo, ating itatampok ang istorya ng isang estudyanteng pinasok ang mundo ng online business. Buhat ng dumating ang pandemya, maraming mga kumpanya na ang nagsipagsara ng kani-kanilang mga negosyo. At dahil dito, milyong-milyong mga Pilipino ang nawala ng hanap buhay. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, 3.8 milyong mga Pilipino ang kasalukuyang walang trabaho. Dahil sa kakulangan sa hanap buhay, naisipan na ng karamihan sa atin na pasukin ang mundo ng online business. Patok na negosyo online ay ang pagtitinda ng damit, cosmetics, accessories, food delivery applications at mga e-business katulad na lamang ng prepaid loads, internet at cash remittances. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, kasalukuyang mayroong 73,276 na registered na online businesses magmula noong Marso hanggang Agosto noong nakaraang taon nang dahil lamang sa lockdown. Sa kabilang banda naman ay pinasok na rin ng mga estudyante ang mundo ng online selling. Isa na rito si Nicole Viray, isang online seller ng mga damit sa San Rafael, Pampanga. Siya ay kasalukuyang nag-aaral sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños, Laguna. So, nagbebenta ako ng mga overruns item tulad ng mga t-shirts, shorts, minsan crop tops, ganun. Before, nagpo-post lang ako sa mga groups as minamay-day ko, pinapost ko sa Facebook. Pero eventually, tinry kong mag-live selling kahit na nahihiya ako kasi syempre hindi ko naman kilala kung sino yung mga nanonood sa akin. Pero pinush ko pa din siya para mas malaki yung chance na mabenta ko yung items ng mabilis. Kasi sabi mo nga, estudyante pa lang ako, tapos online class pa dahil sa pandemic, kailangan kong magnegosyo para may pambayad kami monthly sa wifi namin. Kasi nawalan ng work yung tatay ko sa Dubai, tapos naging madalang yung padala ng nanay ko. So, kailangan ng pera para masustain yung wifi namin. Kasi kung nakadata lang ako, tapos sa UP pa ako nag-aaral, for sure may iwan ako, mahirapan ako. Tapos, di ba sunod-sunod yung bagyo, tendency bumaha dito sa lugar namin. Isa din yun sa mga struggle ko as an online seller kasi mas nahirapan ako na i-deliver yung mga items tapos nabawasan yung kita namin kasi napupunta lahat sa pamasahe. Ayon sa DTI, 79% ng ating ekonomiya ay binubuo ng micro, small at medium enterprises. At isa na ron si Nicole. Huwag matakot or mahiya na magbenta kasi in the first place wala naman talaga nakakahiya sa pagbebenta, sa paghahanap buhay, lalo na kung para sa pamilya mo. Be proud na magbenta ka, na kumikita ka para may maitulong ka sa pamilya mo. Risky siya, yes, pero worth it naman siya kung alam mong at the end of the day, makakasurvive ka dahil dito sa pagbebenta mo. Anumang bagyo ang dumating sa atin, nasa kalagitnaan man tayo ng pandemya, ay hindi talaga maikakaila ang pagkamalikhain at maparaan ng mga Pilipino. Patunay na rito ang mga tao sa likod ng online business. Sa ating patuloy na pagsuporta sa mga lokal na negosyo ay hindi lamang ang mga business owners ang ating natutulungan, kundi pati na rin ang pag-angat ng ating ekonomiya. Ating pakatandaan na ang perang kinikita ng bawat isa ay siya ring perang umiikot at dumadaloy sa ating lipunan. Maraming salamat at hanggang sa susunod na business story muli. Kita mo yan? Kita-kita! May show! Audition tayo? Kaso maiksi buhok ko, di bagay sa mga role.